Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong ipaabot ang aking lubos na pasasalamat sa mga mag-aaral ng Technological University of the Philippines or TUP Manila na nasa kursong Bachelor of Engineering Technology, Major in Electrical Engineer, na sina Ma'am Bianca Alcantara, Ma'am Cathy Ivale, Sir Justin Balyonado, Sir Frederick Katabay, Sir Brenson Gantalao, Sir Hedrix Rodriguez. Dahil sa ako po ang kanilang napili na maging beneficiary ng kanilang project na may temang Development of Smart Monitoring System for Fish Pond Management. At ang layunin ng kanilang project na ito ay para sa innovation ng fish pond at ma-introduce ang mga bagong pamamaraan para sa pagmamonitor ng temperature, pH level, at dissolved oxygen ng tubig sa fish pond. Bilang isang baguhan sa fish farming, ay malaking tulong ito sa akin para ma-improve at madagdagan pa ang aking kaalaman sa pag-alaga ng isda sa makabagong panahon gamit ang mga makabagong teknolohiya. Isa rin itong malaking pagpapala at isang karangalan. Ang ako ay kanilang napili dahil sa hindi naging malaking balakid ang layo at matindi ang kanilang sakripisyo para marating nila ang aming lugar. Kaya gayon na lang ang aking lubos ng pasasalamat. Dito po ay naglagay po sila ng solar panel at nakakonekta po ito sa kanilang inassemble na magiging power electric source para sa monitoring system sa fish pond. At dito po sa kanilang inassemble ay may nilagay po silang power inverter at dalawang battery. At dito po nakakonect yung monitoring panel system. Bukod po doon ay naglakay din po sila ng electric water pump na 1 horsepower na nakakonekta rin po sa may solar na siyang magsusupply po ng tubig sa fish pond. Sa pamamagitan po ng kanilang project na ito ay mas mapapabilis ang detection ng maaring posibilidad na problema sa aming fish pond at maaaring ma-prevent ang mortality o pagkamatay ng aming mga lagang isda. Bukod sa pagpapapalit ng tubig sa fish pond para mapanatili ang kalinisan at hindi tumaas ang ammonia nito, ay dapat din nating isaalang-alang ang pagkakaroon ng sapat na oxygenation para sa ganitong setup na concrete pond. Kaya kung makikita nyo ay naglagay kami ng aerator para mag-supply ng dissolved oxygen, na kung saan ay naglagay ang ating mga future engineer ng monitoring para sa pagsukat kung nasa tamang level ba ang dissolved oxygen na narito sa fish pond na kailangan ng mga isda. Kapag kulang ang dissolved oxygen sa tubig, ay mapapansin natin ang mga isda na nasa ibabaw ng tubig at parang kumukuha ito ng hangin sa itaas. Ang sumunod nating isaalang-alang ay ang pH level ng tubig sa ating fish pond. Dahil ang masyadong mataas na pH level ay maaari ring ikamatay ng ating mga lagang isda. Kaya naglagay din sila dito ng pH level monitoring para mabantayan ang level nito. At ang isang paraan para bumalik sa tamang level ng pH sa tubig ay ang kabuuan o partial ng pagpapapalit ng tubig sa ating mga fish pond. Bali, ang ginagawa po namin nung wala pa po itong monitoring system, ang ginagawa po namin ay nagpapalit po kami ng tubig every 3 to 4 days
At nagbabase lang po kami sa kung gaano po kabilis dumumi po yung tubig. Kaya malaking tulong po itong monitoring system. At dito na po kami magbabase kung dapat na bang palitan ng tubig ng buo or partial lang po kami magpapalit nito. Maliban sa monitoring system sa dissolved oxygen at pH level, ay naglagay din sila ng monitoring para sa temperature level. Malaking tulong din ito na mamonitor natin ang temperature level dahil dito rin nakasalalay kung gaano kabilis lumaki ang mga alaga nating isda. At ang sobrang baba o taas ng temperatura sa tubig ay maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng mga alaga nating isda. Ang tatlong parameters na ito ay magandang ating mamonitor para maiwasan natin ang mga mortality sa ating mga fish pond at dito rin nakasalalay ang growth improvement ng mga isda. Ito po ang mga sensors na kanila pong nilagay para sa monitoring system sa aming fish pond. Para sa monitoring ng pH level, temperature level, at dissolved oxygen level. Ito po yung monitoring panel system at makikita po dyan ang bawat level. Sa ngayon, ang temperature level ay nasa 26.75. Bali dalawa po yan. Ang isa naman po ay lumilevel ng 26.94. At ang pH value level naman ay nasa 6.63. At ang dissolved oxygen naman po ay nasa 18 mg. At ang monitoring system po na yan ay nakalagay po dito sa may pond po ng ating mga grow out na tilapia. At mapapansin nyo rin po yung aming aeration po na aming inilagay para mag-supply po ng dissolved oxygen para sa mga alaga naming tilapia. Ay nakakonekta po sa may hose na konektado po sa may aerator. Sa ngayon po, ang ginagamit po naming aerator ay yung LP100. Bale, naka-standby po yung Helea CP60. Yung kulay berde po dyan, yun po yung LP100. At yung itim na aerator po, yun po yung Helea CP60. Bale, nakakonekta po yung aerator namin magkabilang pond. At yung isa po ay nakalagay dito sa aming mga bagong fingerlings na tilapia na may kabuong bilang na humigit kumulang 2,000. Muli po nagpapasalamat po ako sa mga estudyante po ng Technological University of the Philippines, TUP Manila, our future engineers, Ma'am Bianca Alcantara, Ma'am Cathy Ivale,
Sir Justin Ballonado, Sir Frederick Katabay, Sir Brenson Gantalao, at Sir Hedrix Rodriguez. Salamat po.